time, we discuss about installing Windows. Ayan. So, tingnan natin kung tandaan nyo pa. Nakapaglaro na ba kayo ng game sa Kahoot? Okay. So, punta kayo sa website www.kahoot.in. Punta muna kayo doon. Tingnan natin kung natatandaan nyo. Pero ang itatype nyo ay www.it. Pag teacher kasi, .com. Siyempre, ako magiging course ninyo sa games eh. Okay, so let us start. Tingnan natin. Please enter the game code for you to be able to enter the game. So, anong game code? Dito na lang tayo sa classic mode. Ibig sabihin, lahat kayo magkakalaban. Tingnan natin kung sino mas nakakasaya pa. Ayan po ang ating game code. Ayan. Type nyo po 188. Ito lang. 188-066-117. Type nyo po yan para mapakit ating game. Sige po, enter na. Okay, naka-enter na ba lahat? Okay na ba? Lahat mo naka-enter na? Sir, wait lang po. Okay, let's start the game. Okay. Sino ba yung si Liza Soberano ba to? Yeah, pa. Nag-booking ka lang ha. Okay. So, let us start the game. So, in each game, bawat sa question will only take about 20 seconds. And after that, magre-reveal na ang right answer. So, you're going to choose the shape. Kung ano yung corresponding shape sa answer yung po inyong pipiliin. Let us start. Oh, ready na po kayo? So, tingin lang po tayo sa board. Ang response nyo po ay sa shape. So, can we use again? Kaya? Pili. Mas lang yung unit install at 64-bit. Windows 7. Okay, anong kailangan? Requirements na paano mag-install? What is the name of Microsoft program that will tell you if the system can be updated? Okay, so tingnan natin kung sino yung top na chair. Wow, si Joey na naman. Sa kailangan natin i-discuss. Number one is initialization task. So that is a step in which you are
configuring the IP address, computer name. It also includes the setup of remote and checking whether the computer is properly connected within the network. Yan po yung ginagawa natin sa initialization task. For Active Directory domain services, that is part in which we are configuring our server for them to be able to receive and identify users within the network. Then the Dynamic Host Configuration Protocol Server. So, yan po ay ang paggamit ng iba't ibang services na meron pa ang server. Like, redirecting files. Kasama siya ng file, redirection, at saka printer services. Hindi po ma-activate yung dalawang yun kung hindi siya properly configured the dynamic hosting. Then also, ang pag-a-assign ng name within the user and client, user or client and server, ang pag-a-assign po natin ng name at saka yung tinatawag natin pag-supply ng mga password ay dito po natin kinoconfigure sa dynamic domain name services. Then also, for file service naman, yun po ay para sa folder redirection. In which, ang concept, lahat ng file na generate po natin sa mga client ay automatic siya mag-save sa server. At tayo ay mag-designate ng isang specific drive or folder na kung saan nare-redirect ang lahat ng files and folder that you created on your client PC. Then, printer management. So, ito yung sa kagandahan ng server na hindi nyo na kailangan installan ng bawat isang client ng isang printer. Ang concept, isang printer nakakabit sa server, centralized na. Lahat ng client ay makaka-access ng service na pwedeng gawin ng isang printer. So for example, nasa client number 1 ka, pwede ka mag-print, automatic niya siyang ipipitback papunta sa server. So hindi na kailangan pang kunin yung printer, isaksak sa likod ng computer for you to be able to print. Kasi na yung printing management ay naka-centralize na sa inyong server. Ang sumunod po ay remote desktop services. Ito po ay isa sa features ng server na very essential, lalo na sa pagdating sa mga network administrator. What if nasa 4th floor, 5th floor pa, hindi na kailangan bumaba. Within that setup na remote desktop, doon pa lamang sa client, pwede mo nang i-reconfigure ang server na applicable para may adjust at hindi ka na mahirapang bumaba. What if ang server niya nasa ground floor? Ang computer ng client na nire-repair mo ay nasa 5th floor. With the use of remote desktop, you can remotely control the server kahit na ano pa lang sa harap ng isang client PC. Ganun ka-accessible ang ating server. Okay, so bilang pagsisimula, tingnan natin. Ang mga task sa ating server, in ating role, let us recap kung na-perform na ba natin lahat. So, nagawa na natin yung tinatawag na initialization task kung saan we're able to set up the time zone, configure network, we're able to create username and computer name, at saka po yung remote desktop. Tingnan natin sa checklist natin. Alin dito ang hindi nyo pa na-perform? Initialization task, okay na ba kayo? Oo. Yan. Active Directory o ADDS. Oo. Yan. DNS. Oo. DHCP. Oo. Okay, so since we're already done, ready na ba kayo sa quiz? Oo. Okay, everybody, punta kayo sa ating online classroom. Sa ating Google Classroom, punta po tayo. In our Google Classroom, I already created a quiz. Ayan. So, kung quiz na to ay
dated natin ngayong month na to. So, please click the link. I already gave you the assignment and click the link. Ayan, click po natin yung link. Alam niyo naman, pag po tinatawag natin online quiz, in real time, na-checkan na kaagad ang inyong mga quizzes. In real time, I will be able to check whether natapos nyo na o hindi by clicking the submit button. During clicking the submit button, make it sure na tama ang inyong kinilig na verification photos or yung images. Huwag po kayo magkakamali sa pag-submit at hindi nyo pinili ang tamang verification photos. Why? Hindi po siya i-accept ng Google as part of their security protocol. Okay, tingnan po natin ang inyong mga... Sino hindi pa nagsasagot? Okay na ba? Nasagot na ba lahat? I-click nyo na. Don't forget to supply your email address. Once you click submit, there's no turning back. Wala na siyang palitan ng sagot. Kanya-kanya po ha. Hindi kayo pwede makapapupiyahan. Naka-random po ang mga items na, pati po mga choices. So, 11/20. Ayan. So, di ba, kita-kita po bagad natin ang kanyang mga responses. Ayan. So, some of the questions ay kita po natin kung saan nakatama. Okay, dalawa na po ang tapos. Isang naka-12. Okay, currently we already have 22 students who already finished their online quiz. Based on our distribution, wow, meron naka-18. Out of 20, meron naman yatang medyo lumigwak ng konti. So, tingnan natin ang distribution. Meron pong naka-9 at meron pang naka-8. Okay, so tandaan nyo, sa susunod na magkameron ulit tayo ng ganito, make it sure na masigitin nyo pa mataas ang inyong kuha ng score. Okay, nakikita naman po natin dito kung saan madalas na may mali na item. Okay everybody, since we're already done with your quiz, nakita naman natin ng inyong rating. Sa mga responses ninyo, may pinakamataas tayo ay 18 at ang lowest natin ay number 8 ng score. Pero commonly, ang nakuha natin ay 14 and 15 in which okay na sa part ng ating quiz. So by tomorrow, your assignment for tomorrow will be different roles. Yung role po na yon ay paano natin siya i-remove. Ito po itong role na to na kanina pinaractice ninyo. Paano siya i-remove yung roles by using the add roles and remove roles. So, bakit mahalaga na mag-add and remove roles? Bukas natin yan tatalakayin. So, kasi may mga time na nagkamali tayo ng configuration sa isang roles na kung saan hindi naman siya reversible. So, the best way for you is to remove it and add again the same role and configure it again with new settings. So, do you have a question about our lesson for today? Okay, so since wala na po, pakipatay ng TV ang ating display. Then, pakibalik po yung upuan, lagyan natin ng cover, tapos balik na po kayo sa inyong class. Okay,